Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Deo Macalma. Ako po si Angelo Palmones. At narito ang headlines na ating mabalita ngayong araw ng Biyernes. Panggarit sa Friday, 23 ng buwan ng Oktubre. Bilang mga gumaling sa COVID-19 nadagdagan ng 843. Mga bagong kaso umabot na lamang sa mahigit 1,000. Pero total infection sa pumalo na sa 363,888. COVID cases naman sa buong mundo umakyat na sa mahigit 41 million. Ang death toll ay nasa mahigit 1.1 million. UP expert tutol na buksan ang foreign tourism sa Pilipinas. 46 billion pesos na pondo sa ilalim ng Bayanen 2, lagda na lamang ng Pangulong Duterte ang kulang. Panukalang diborsyo, abay bubuhayin sa Kamara de Representantes. Dating Pangulong Erap Estrada nagpatayo ng puntod sa loob ng kanyang rest house sa Rizal. Wow. Voter registration sinuspinde sa October 31 dahil naman sa undas. 6 sa 13 detainee na pumuga mula sa Caloocan City Jail, balik kulungan na. 85 hindi lisensyadong baril na kumpiska naman sa San Juan City. Buntot ng Bagyong Pipito, magpapaulan pa rin sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Bagong sama ng panahon, posibleng pumasok ngayon sa bansa. At sa balitang sports, PBA coaches nanatiling kumpiyansa sa PBA bubble kahit may kaso ng false positive. At sa showbiz, Gardo Versosa, pinagdududahan na ang gender dahil daw sa mga pinagagagawa nito sa TikTok. At sa detalye ng ating mga balita. Sa ikatlong sunod na araw, nananatiling mababa na ang bilang o mas mababa na sa 2,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa report ng Department of Health, nadagdagan lamang na 1,664 ang new cases, samantalang dati-dati umaabot ng mahigit 3,000 kada isang araw. Samantala sa pinakamaraming kaso pa rin, abay nangunguna na ang lalawigan ng Cavite. May 81 cases, sumunod ang Malabon 76, Davao City 76 din, Iloilo 75 at Quezon City 69. Samantala pumalo naman ang total recovery sa 300,000 o 312,333. Habang may nadagdag na 38 namatay. Kaya ang death toll dito sa Pilipinas ay 6,783 na. Samantala inamin ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere na nagkaroon ng delay ng paglalabas ng resulta ng mga COVID results dahil sa pagtigil ng Red Cross sa kanilang serbisyo dahil sa hindi nababayarang utang ng PhilHealth. Sa buong mundo, pumalo naman sa 1.1 milyon na ang mga namamatay dahil sa COVID-19. Ang bilang naman ng kabuuang kaso ay pumalo na ng 41 million na naitala sa 210 countries and territories. Pinakamaraming kinapitan ng virus sa Amerika, India, Brazil, Russia at Argentina. Sa Pilipinas naman, higit 1,600 nga ang nadagdag na kaso kaya't umakyat na sa mahigit na 363,000 ang kabuuang bilang ang mga nagka-COVID. Tutol ang mga experts sa University of the Philippines sa plano ng pamahalaan na magpapasok na ng mga dayuhang turista sa Pilipinas sa gitna pa rin ng COVID-19. Ayon kay Professor Ranjit Rai ng UP Okta Research, dapat ipagpaliban muna ang inbound travel sa bansa hanggat hindi pa bumababa ang COVID-19 cases o kaya hindi pa nag-flatten ang curve. Sinabi ni Professor Rai na dapat pag-aralang mabuti kung bubuksan na ang Pilipinas sa foreign travelers, lalo't wala pang ibang bansa ang nagpapatupad nito.
wala pa raw kasing health indicators na nagpapatunay na pwede nang buksan ng Pilipinas ang foreign tourism. Matumal ang booking sa travel agencies kahit pinapayagan na ang pamamasyal abroad. Ayon kay Richie Tuano, presidente ng Philippine Travel Agencies Association, kaunti pa ang mga nagbubook ngayon para magbakasyon sa ibang bansa dahil pa rin sa takot sa COVID-19. Isa pang dahilan naman ay dagdag gasto sa COVID-19 test na requirement bago makabiyahe palabas ng bansa. Simula noong Miyerkules, pinapayagan na ng Interagency Task Force ang mga non-essential outbound travel. Oras sa ganap na alas 7:11. Hindi dinidelay ng Department of Budget and Management ang distribution ng pondo sa ilalim ng Bayanihan to Law. Nilinaw ni Budget Secretary Wendell Abisado na naaaprubahan na lamang ng Pangulong Duterte ang may 46 billion pesos para sa iba't ibang government agencies. Kabilang dito ang 20.5 billion pesos na nakalaan para sa Department of Health, 11.6 billion para naman sa Department of Agriculture, 8 billion para sa Department of Labor, at 6 na bilyong piso para naman sa DSWD. Ma-expire na sa December 19 ang Bayanihan to Law na may kabuang 140 billion pesos para sa mga sektor na pinaralisan ng COVID-19, pero higit 4 billion pa lamang ang naipamimigay sa iba't ibang government agencies. Kaya lang sa paliwanag kanina ni Attorney Philip Jurado, mukhang natapos na ang buhay ng Bayanihan 2. Kasi nga dun sa pag-adjourn at pagpapatawag ng special session. Kaya sabi niya mukhang may mga technical problem dyan. Abay, kung may pondo, ibigay na yan. Bubuhayin naman ni dating House Speaker at First District ng Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang panukalang diborsyo o pagpapawalang bisa ng kasal sa bansa. Ito'y makaraang suportahan ni Pope Francis ang civil union o pag-iisang dibdib ng mga homosexual na magkapareho ang kasarian sa buong mundo. Ayon kay Alvarez, maaaring magandang direksyon ito para maisabatas ang House Bill 2264 o Recognizing the Civil Partnership of Couples, Providing for the Rights and Obligations sa kanyang inakda. Git pa ng kongresista, magandang oportunidad ito para buhayin ang realidad na umiiral na mga relasyon at ilapat ito sa isang legal framework. Humihirit pa ang dating House Speaker kay Pope Francis na tingnan din ang isyu ng diborsyo na itinuturing bilang last resort ng ilang mag-asawa na hindi naman maayos ang relasyon. Oras sa ganap na alas 7:13. Inanunsyo naman ng Commission on Elections na magiging Lunes hanggang Biyernes na lamang ang voters registration simula sa susunod na buwan. Paliwanag ni Director James Jimenez, spokesman ng COMELEC, ilalan nila ang araw ng Sabado sa pagsasagawa ng disinfection sa lahat ng tanggapan ng COMELEC sa buong bansa, bahayan hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Jimenez mula sa November 9, ang voter registration ay gagawin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. At tatagal naman ang pagpaparehistro hanggang September 30, 2021. Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng pininturahang metal water bottles na may mataas na level ng lead, isang uri po ng nakalalasong kemikal. Ayon sa grupong Ecowaste Coalition, 9 na uri ng painted water bottles ang ibinebenta sa Caloocan, Makati, Maynila, Pasay, Quezon City sa halagang 125 pesos o higit pa. Ang naturang mga bote ng tubig ay pinintahan ng disenyong Super Elephant, Minion, Car, Bear at iba pang may lead na higit sa 93,000 parts per million. Delikadoan niya ito lalo na sa mga bata at labag din sa utos ng DNR na hanggang 90 ppm lamang ng lead sa mga pintura ang pinapayagan. Babalikan natin mahaibigan nilang pang detalye ng ating mga balita. Dating Pangulong Erap Estrada nagpatayo na ng puntod
sa loob ng kanyang rest house sa Tanay, Rizal. Samantala, isang ordinaryong security guard sa Bureau of Immigration, meron itong 10 milyong yaman, may-ari ng kondo at mga sasakyan. Paano? Guardia, Ordinary security guard. Galing niya, ha? Samanta, 6 sa 13 preso na tumakas sa Caloocan City na aresto na at balik kulungan na. At yung buntot ng bagyong Pipito abay magdudulot pa rin ng mapag-ulan sa Northern Luzon. Pero bagong low pressure area pumasok ngayon sa bansa. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na ating mga pangunahing balita. Oras DCJ Silawag at DYRC Cebu. Alas 7:16. Oras ganap na alas 7:22. Bumili at nagpatayo na ng kanyang sariling puntod ang dating Pangulong Erap Estrada. Sa kanyang vlog, ipinakita ng dating Senador Jingo Estrada ang ipinatayong libingan ng kanyang ama na magiging puntod nito sa loob ng kanilang rest house sa bayan ng Tanay sa lalawigan ng Rizal. Ibinahagi rin ni Jingoy sa kanyang vlog kung ano ang makikita sa loob ng Joseph Ejercito Estrada Museum and Archives. Believe it or not, meron akong ipapakita sa inyo. Maniwala kayo hindi ko alam, pati ako nagulat kung bakit siya nagpatayo na ng libingan. Wala ba tayong video niyan? First time nyo lang makita ito sa aking vlog. Kasunod nito ay pinakita ni Senator Jinggoy ang video kung saan makita ang mukha at paboritong kasabihan ng kanyang ama na nasa gilid ng puntod. Walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Ayon kay Jinggoy, pinili ng kanyang ama sa Tanay, Rizal ipagawa ang sariling libingan dahil dito siya nakulong at sumailalim sa house arrest sa loob ng 4 na taon. Kaya daw memorable sa kanya ang nasabing lugar. Nabatid na nabili ng dating Pangulo at naging mayor ng Maynila ang kanyang rest house sa Tanay, Rizal nung kanyang kasikatan sa showbiz noong pang taong 1971. Kala ko nakalagay weather lang. Umabot naman sa 85 ang mga hindi lisensyadong baril na nakumpiska ng mga operatiba ng San Juan Police. Bahagi ito ng Oplan Kato campaign ng Philippine National Police laban sa mga loose firearm. Iprinesenta sa media ni Mayor Francis Zamora at Brigadier General Johnson Almasan, Direktor ng Eastern Police District, ang mga nakumpiskang loose firearms sa San Juan City Hall Atrium kahapon. Kabilang sa nakumpiska ang 9 na rifle, 9 na shotgun, 19 na revolver at 48 pistols. Ayon kay Mayor Zamora, nagbabahay-bahay ang mga tauhan ng San Juan Police sa mga firearm owner na hindi pa nagre-renew ng lisensya ng kanilang baril, batay naman sa listahang ibinigay ng Firearms and Explosive Division ng PNP. Nanawagan ang alkalde sa mga residente ng San Juan magparinyo na ng kanilang lisensya sa baril o kaya na may isuko ito sa mga otoridad. Ayon pa sa San Juan City Police, maaaring ang COVID-19 pandemic ang isa sa dahilan kaya't maraming gun owner ang hindi nakapagre-renew ng lisensya ng kanilang baril. Oras alas 7:25. Pinakialaman ng ilang congressmen ang pondo ng Department of Public Works and Highways. Ito ang sinabi ni Senator Ping Lacson kaugnay sa kanyang ginawang paghimay pag-imbestiga sa pondo ng DPWH sa susunod na taon. Ayon kay Lacson, nakadiskarte ang ilang congressmen na i-convert sa kanilang mga distrito ang budget ng ahensya para sa infrastructure projects. Tinukoy ng senador ang kanyang natuklasan na magkakaparehong infrastructure funds para sa 42 distrito na sadyang kaduda-duda at imposibleng mangyari kung walang anomalya. Sinabi ni Lacson na ang manatulang distrito ay kinatawan ng mga mambabatas
na pinaniniwala ang kasama sa mga nag-breakdown na mga proyekto ng DPWH sa 2021. Dahil sa pangyayari, sinabi ni Lacson na lalong lumakas ang kanyang hinala na hindi pa rin napipigil ang kahinahalang budget insertions o pork barrel sa nasabing ahensya. Patuloy namang nakakaranas ng maulan na panahon at thunderstorms ang mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan ngayong araw. Epekto ito ng trafo buntot ng Typhoon Saudel o ito yung dating bagyong Pepito. Huling namataan ang Typhoon Saudel sa labas na ng bansa, 520 kilometers silangan ng Northern Luzon, taglay ang lakas na hanging 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong 170 kilometro bawat oras habang mabagal na kumikilos sa north-northwestward. Samantala, isang low-pressure area naman ang inaasang papasok din ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility at maaaring maging isang bagyo. Huli itong namataan sa layong 1,145 kilometro silangan ng Mindanao o halos nasa boundary na ng Pilipinas at kung magiging ganap na bagyo ay tatawagin naman sa pangalang Kinta. Samantala, magaling dumiskarte ang isang security guard sa Bureau of Immigration. Dahil sa kanyang galing dumiskarte, abay nagkaroon siya ng ari-arian na nagkakahalaga ng 14 na milyong piso itong security guard ng Bureau of Immigration na idinadawit din sa racket ng pastillas. Kahit ang karaniwang sweldo ng gwardiya sa immigration ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 pesos sa bawat buwan. Pero ibang klase ang security guard ng immigration kasama sa iniimbestigahan ng NBI sa kaso ng pastillas racket. Batay sa kanya isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng nasabing gwardiya noong 2018. Idineklara honest naman pala siya, Kuya Angel. Honest itong security guard dahil ipinakita sa kanyang salin ang kanyang ari-arian na nagkakahalaga ng 14,120,000 pesos. At kabilang sa kanyang properties ang 4.5 billion pesos na halaga ng bahay at lupa. Bukod pa sa mga mamahaling alahas, 2 kotse at isang SUV. Na monitor din ang milyonaryong gwardiya na 8 beses na nagliwaliw sa ibang bansa. Abay bawat taon, nagpunta na sa Japan, Amerika at nagliwaliw na rin sa Europa. Galing Pero mayaman na daw siya bago siya pumasok sa customs. Immigration. Sa immigration. Akala ko si Mrs. sa mayaman. Naging padalos-dalos ang Malacanang sa nakalipas na pagdedeklara ng Pangulong Duterte ng special session ng Kongreso upang maisalba ang 2021 national budget. Ayon kay Attorney Pili Porado, dating Government Corporate Council, maaaring na-overlook ng palasyo ang legal implication ng ipinatawag na special session noong nakalipas na linggo. Sinabi ng veteranong abogado at constitutional expert na dahil sa isyong legal, nawala na ng bisa ang Bayanihan to Law habang naisantabi rin o na-bypass na ng wala sa oras ang ad interim appointment ng ilang gobyerno o ng ilang opisyal ng gobyerno. This special session nag-adjourn sila noong October 16. O ng ilang opisyal. Because of that, ang consequences niyan dalawa. Then na yung bayanihan law, then yung mga ad interim appointment, maski yung regular appointment are deemed bypass kapag hindi na-confirm ng commission on appointment before October 16. Flash Report. Flash Report! Malungkot na balita para sa mga deboto ng Itim na Nazareno, Kuya Angel. Kanselado na po mahabigan ang traslasyon ng Itim na Nazareno sa 2021 sa buwan ng Enero. Ang detalyang balitang yan mula kay Boy Gonzales mamaya. Samantala, itinanggi sa mataas opisyal na militar ang akusasyon na kanyang binansagan na makakaliwa ang aktres na si Liza Soberano.
Ayon kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr., hepe ng Southern Luzon Command, walang katotohanan ang lobas na report na red tagging para sa nasabing magandang aktres. Ayon sa General, wala sa ibang pakay sa kanyang paalala kay Soberano kundi mag-ingat sa paipag-ugnayan sa makaliwang grupo ng Gabriela na sinasabi niyang front ng NPA, the Communist Party of the Philippines. Narito si Solcom Chief General Parlade. Ang grupo na yan, at inuulit-ulit ko yung Makibakad as the underground organization hiding under Gabriela, tulad ng Kabataang Makabayan, underground organization hiding under Kabataan Party List, the Anak Bayan. Mag-ingat sila dito kasi ito yung mga violenting personalities. They are members of the Communist Party of the Philippines. Samantala, 12 araw na lamang bago ang US election, maghaharap sa huling pagkakataon sina US President Donald Trump at Democratic Presidential Candidate Joe Biden sa isang debate sa Nashville, Tennessee. Ito ang ikalawa at huling debate ng dalawa kung saan magiging mainit na usapin ang COVID-19 response, climate change at social injustice. Tuloy na ang debate mamaya dahil parehong nagnegatibo sa COVID-19 test sina Trump at Biden. Matatandaan kinansila ang Florida face-off noong October 16 matapos tamaan ng COVID-19 si Trump na siya namang tumanggi sa virtual debate. Isa naman sa inaabangan ay ang bagong patakaran ng Commission on Presidential Debates kung saan naka-off ang mikropono ng isang US presidentiable sa unang 2 minuto ng speech ng kanyang kalaban. Ito'y upang maiwasang maulit ang ilang beses na pagsabat ni Trump habang nagsasalita si Biden noong pong Cleveland debate. Dapat pinapatay ng mikropono talaga pagka sumasabat. Tapos yung oras niya. Duda naman ang sama industriyang agrikultura o SINAG sa deklarasyon ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng kanin sa bansa hanggang sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Rolando So ng SINAG, okay ang stock ng kanin sa Visayas at Mindanao, subalit kabaliktaran dito sa Luzon. Narito si Rosendo So. Mga stocks mayroon tayo, wala tayong problema, no? Stocks ng Visayas, Mindanao, kailangan tuloy-tuloy lang idala rito sa Luzon yung sa port dahil dito sa Luzon yung nawala na baboy is almost 4 million na nawala At sa ating balitang sports, nanatiling kumpiyansa ang mga coach ng PBA kahit may suspected case ng COVID-19 sa Clark Bubble. Ang kay dating Gilas coach Yeng Giao ng NLEX, good job ang ginawa ng PBA sa mabilisang pag-isolate sa false positive na referee. Hindi pa rin niwala si San Miguel coach Leo Austria na mapupurnada ang PBA camp dahil sa pandemya. At sa iba pang balita, ako naman si Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino na pakikinggan ang tawag ng kanyang board para pag-usapang muli ang financial statements ng 2019 SEA Games. Nagpatawag ng pulong si Congressman Bambol Tolentino sa susunod na linggo para pag-usapan ang FISGOC at ang eleksyon sa Philippine Olympic Committee. At sa ating balitang pangkalusugan, Kuya Angel, mga misis, abay ating pag-usapan naman ang pag-usapan natin, alamin natin ang benepisyo ng pag-inom ng green tea. At Jim's Coffee. Pinag-aralan ng mga dalubhasa sa Japan ang datos na galing sa Fukuoka Diabetes Registry. Kayo mga diabetic, manginig kayo, ha? Sinuri ang 4,923 participants na may type 2 diabetes. Ang edad ng mga diabetic ay mula 20 pataas at meron silang average age na 66 years old. Inalam ng mga researchers ang health conditions, dalas ng pag-e-exercise, kung sila ay naninigarilyo, umiinom ba ng alak at iba pang factors sa kalusugan ng mga participants. Hindi rin siyempre nawala ang impormasyon sa kung gaano sila kadalas uminom ng kape. Mr. Jimmy Seraton, pagka Jim's Coffee, kasarap niyan. At green tea ang bawat isang participants.
At ang mga misis, lumabas sa pag-aaral na mas mababa ang mortality risk ng mga malakas uminom ng kape. Aba! Sabi ko siya sa pag-aaral, pampahaba ng buhay ang kape, ha? Mr. Jimmy Serato. At ganun din ang green tea. Kesa sa mga taong hindi gaanong palainom ng kape at green tea. Sa katunayan, bumaba ng 63% ang all-cause mortality risk ng participants na malakas uminom ng kape at green tea. Ayan. Mr. Cesar Lee, ha? Sabi ko magkape ka eh. Ayan, okay, green tea, ha? Ibig sabihin, posibleng mas sumaba ang buhay ng mga may type 2 diabetes kung sila ay mahilig sa kape at green tea. At Showbiz. sa showbiz, si Gardo Versosa, hindi mahilig sa green tea. Ito Siya, ba di si Machete. Machete? Ayan, si Machete. Machete. Oo. Ano hilig niya ngayon? Ha? Hello Kitty? ano hilig niya ngayon? Kala ko Barbie. Barbie. Nagdududahan daw po ang kanyang gender dahil sa mga pinagagagawa sa TikTok. Macho-macho Hindi ko yan eh. napanood. Mm-mm. Alamin natin kay Morley. Morley Alinio. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibang klase ang dating Machete. Ibang klase ang dating sex symbol na si Gardo Versosa. Aba, hindi niyo ba napapanood? Eto, ipapanood ko sa inyo kung gaano siya ngayon kabongga. Hala, siya na ba ito? Grabe Siya na. pumilantik. Oh. Ko po, anyari sa kanya. May cabinet member, ganyan din sumayaw. Ganun. TikTok lang naman yan. TikTok lang naman. Pero lalaking-lalaki pa rin siya. Kaya lang inaaliw niya to sa sarili niya. At saka, yan ang pinagkakakitaan niya ngayon. Kasi Nag-vlog ba ngayon yan? TikTok? ganon? Oo. Pagka ba nagsayaw-sayaw ka sa TikTok, kikita ka? Kikita sa vlog Bah, nila. Mayor. Malaki ang kita niya. Oo. Mayor, alam na. Pero lalaki pa rin si Gardo Versosa. Ganon? Ang nakakatuwa sa kanya, Laki Deo, kat isteleto na ang taas-taas. Nakikita niya yan, naka-isteleto yan, ha? Nagagawa niyang umindayog, sumayaw, mag-split, at kung ano-ano pa. Talo pa niya yung mga talagang tunay na babae. O, di ba naman, ang imbay ng kanyang katawan at kumikembot talaga siya. Kaya naman tuwan-tuwa yung mga fans niya. Pero sabi nga niya, wala siyang dapat ikabahala dahil alam niya sa sarili niya na siya ay tunay na lalaki at ang kanyang ginagawa ay parte lang ng TikTok na kinaaliwan ngayon ng masang Pinoy. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH, kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Maraming salamat, Mori Alinio, at yan ang kabuuan natin mga pangunahing balita. Ako po si Deo Macalma. Ako po si Angelo Palmones. Antabayan po mabigyan ng ating special na balita. Aba, Kuya Angel, misis ng isang gobernador at isang abogado. Abay ng hawa ng COVID-19 matapos pang dumalo sa hearing at nagkaroon pa ng mga party. Alang Yun ang problema ha? Nagkakalat yung mga irresponsable. Mga opisyal, asawa ng opisyal, ayan, abogado pa man din. Naalala ko tuloy yung isang golf player dyan sa Alabang Golf and Country Club. Ayan, alam niya nag-positive, naglaro pa siya. Ayan. Mas matindi yung governor. Nag-birthday party, ang guest, kasama sa mga nag-positive. Ang detalye ng balitang niya sa ating pagbabalik, oras ganap na alas 7:40. Alam mo ba, Kuya Angel, na magit 100 katao ang nahawa na mahabigan sa COVID-19 dahil isang pasaway na abogado. Provincial officer pa man din, Kuya Angel, at misis ng isang gobernador dahil sa kanilang hindi pagsunod sa health protocols. Ayon sa ating bubita, Kuya Angel, ang lupit naman nila. Pero talagang bonggang-bongga kasi ang mga ito, Kuya Angel. Sila ay nanggaling pa ng Metro Manila at umuwi ng probinsya. Nako. At alam mo, Kuya Angel, naku, pati piloto ba nadamay dito, ha?
Alam mo, Kuya Angel, talagang iba ang kanilang living in style. Dapat yan mademanda. Yung nga ang sinasabi yata, Kuya Angel, ng IBP doon. Ha? Oo, dapat yan Integrated Bar of the Philippines. mademanda yan dahil number one, walang disclosure. Number two, endangering lives of other people. Oo nga, ano ha? Judge Felix Reyes, ano bang pwede ikaso rito, ha? Ayan, pwede bang attempted homicide? Attempted homicide. Ayun na sa ating bubit, Kuya Angel, talaga namang kakaiba, ano ha? Abay, big time itong si attorney Kuya Angel dahil ang kanilang biyahe, alam mo ang kanilang sinakyan. Private jet, Kuya Angel. Wow! Manggranon tani. Ewan to. Ano man to, ha? Maday man to pira ito, ha? Hindi na nga ginabuldos, ginapiko pa man to. Ayan. Ayon na sa ating bubit, abay, ang sinakyan lang naman na Kuya Angel, private jet. Wow! Naka-private jet? Si attorney? Yes. At naku, kasama yung misis ni Gob, ha? Oh. At meron pang tatlong iba pa, ha? Abay, sila ay sumakay ng isang private jet. Kanino kaya aeroplano, ha? Kanila kaya yon? Hindi ko alam. Pero ang lupit pala nito, ha? Bakit? Pati yung tanggapan ng DPWH, 4 na araw na na-lockdown dahil sa kanya. Yung nga, Kuya Angel. Dahil ayon nga sa ating bubita, Kuya Angel, mula Manila, sumakay sila ng private jet patungo ng probinsya. 5 sakay dun sa private jet. Ba, exclusive talaga, ha? Kasama na ba rito yung piloto at saka yung co-pilot dito, ha? Captain Benji Escobar, pagka private jet ba na ganito, ilan ba ang piloto dyan, ha? Of course, may co-pilot yan, ano, ha? Ayon, teka, ha? Pagka private jet ba, ilan ba ang manibela na eroplano? Di ba dalawa yata? Isa lang ba yan? Depende sa number of seats. Number of seats. Ayon sa ating bubita, Kuya Angel, 5. Ayan, itong si attorney at misis ng isang gobernador ay sakay ng private jet. At sila ay pumunta man to sa Visayas man to, ha? Abay duman sa Negros. Allah. Tapos hindi nagdeklara. Ayon na sa ating bubit, alam na pala ni attorney na siya ay positive sa COVID-19. Pero hindi niya i-disclose at siyempre, Kuya Angel, kahit na 1 kilometro pa ang distansya mo doon sa private jet, kaliit-liit niyan. Oo. May ikot lang yung hangin doon sa aeroplano aircon yan, di umikot-ikot lang yung hangin doon sa maliit na aeroplano, private jet, ha? Di nagkahawa-hawa na yan, ha? Ilang oras ba ang biyahe ng Manila to Negros? Mga siguro less than an hour yan. Ayan, mabilis-bilis yan, private jet, ha? Kaya pala daw si congressman doon sa lugar nagdala na ng 1,500 test kits galing Maynila. Allah. Oo, para maayudahan at mag-conduct ng testing doon sa lugar. Aha. At ayon na pa sa ating bubita, Kuya Angel, pagdating man to dun sa Negros, abay nagaparty pa. Oo. Tunto ka to. Ay, hindi lang yan, attorney, ha? Abay, nag-attend man to ng hearing. Ay, naku, baka pati si Judge ay nadamay dito. Judge Felix Reyes Bradser, ha? Ano naman? Ay, pastilang mangyud, ha? At ayon na sa ating bubita, Kuya Angel, birthday kahapon ni Kapitana Benji Escobar, pero saka na raw siya magpapa-spaghetti pagka wala na ang COVID-19. Aba, si Congresswoman Nina Taduran, sensitive pala ito. Bakit? Binati lang natin. Nagpa-breakfast na kaagad ngayon. Aba, iba ka? Talagang hindi nakalimot sa kanyang mga kapwa media men. Ayan. Baka parang si Dr. Yeye Manawis ito, ha? Bakit? Birthday ngayon. Aba. Dr. Yeye, baka naman magpa-breakfast ka sa Monday, ha? Huwag kang ganyan, huwag kang pikon, ha? Baka huwag kang magbibiro ng ganyan. Baka itong si Congresswoman Nina Taduran,
Baka sundan pa ni Mayor ito, ha? Mayor Resty de Quiros. Birthday din ba? Birthday din kahapon ni Mayor Resty de Quiros ng Pandan, Catanduanes, ha? Si DCRH Unit number 8. Ayan. Ay, Resty, Mayor, ha? Ayan, paramdam ka naman dyan. At eto, bukas, magpaparamdam ito, ha? Sina Mr. Cesar Aresa at Mr. Snugi Apolinario. Ba? Bukas bang birthday ni Snugi? Bukas ang joint celebration nila. Okay. Ayan, kaya lang ang distansya 1 kilometro daw. bawal ang dikit-dikit. Ayan, at saka limitado lang, ha? Ayun. Binabati na Sandigan 82. Si, ano na daw, si Attorney Freddy Topacio na ang bahala sa birthday ni Dr. Yeye Manawis. Ganun ba, ha? Oy, binabati natin happy birthday si Carl Anthony Macalma mula kay Kuya Paeng, Kuya Mika at Marco. At happy birthday din kay Dr. Nilo Rosas. Ay, Director Nilo Rosas man. Presidente yan ng ano? Ng New Era University. siya na ba ang presidente Yes! doon? Dr. Nilo Rosas, ha? Ay, Dr. Oo. Nilo Rosas, namimiss ka namin. Alam mo, ginoong Angelo Palmones, dahil masama ang pakiramdam, masama ang panahon, suspendido ang klase ngayon mula elementary hanggang high school at kolehiyo. At least may bayag. Yan ang talagang pinaninindigan ng kanyang desisyon. Si Dr. Nilo Rosas. Pasensya na po kung nagsuspindi ako ng klase dahil yan po ang sabi ng Pag-asa. Yan. Sabi ko siya ng Pag-asa ay uulan ng basa na malakas. Ay, Dr. Nilo Rosas, happy birthday. Miss ka namin, Director. Kapresidente ka pala New Era ngayon, ha? Meron pang isang magbe-birthday bukas. Sino? Si Mayor Isko Moreno. Ha? Birthday bukas ni Yorme. Kaya pala namumudmud ng namumudmud ng mga sandamakmak na mga laptop, computer at saka baka may ginalito ng bisikleta, ha? Pero partner, ang biniliban ko kay Mayor. Tingnan mo yung Lagos nilad. Ay, hindi lang yan. At saka yung harap ng City Hall. Ang ganda ngayon, lalo pagkagabi. Ay, sinabi mo. Oy, Mayor, isang po na lang, ha? Ayan, para hindi masira ang view ng Manila City Hall na pinaganda mo, ha? Yung mga nagsasampay ng mga basahan dyan sa Ay, sa may mga gilid. Sa mga binta-bintana at saka yung mga timba-timba ng mga panlinis ng banyo. Pakisabi, Mayor, huwag i-display dun sa bintana sa harapan na ha? Ang ganda pa naman ng view pagdating mo dito sa may Taft Avenue, sa may Intramuros, ha? Pagka tiniingnan mo ang ganyan ng City Hall, ganda-ganda, ha? Ayan. Pero pagka-observe mo, may mga sampay-sampay ng basahan tsaka mga timba doon sa mga bintana. yung monumento ni Bonifacio sa harap ng City Hall, napunta ka na doon pagkagabi? Hindi pa. Ang ganda ng fountain. Oo, dyan sa gilid ng City Hall. Yung Bonifacio Shrine, yung dating Mehan Garden. Ayan. Yan kabili naman kay Isko. Pinaganda niya ang Manila. Sana ganun din ang Pasay. Mayor, Emmy. Mayor, Boss Egay. Pagandahin mo naman ng Pasay. Diyos ko, dumi, Mayor. Umagang gumigising si Boss Egay. Ba? Boss Egay, pakisabihan daw po si Mayor. Kahit nakalahati man lang yung ginagawa ni Isko sa Maynila, Mayor. Kasi nakikita ang comparison. Kitang-kita po. Dito lang sa kahabaan ng Roas Boulevard, Mayor Emmy, kitang-kita na po ha? Ayan. Alam mo na kagad kung nasan yung boundary. Ay, oo. Kasi wala na yung cut eye. Ay, naka talaga, Yun na sa ating bubita, Kuya Angel. At alam na nga positive itong si attorney, ha? Abay, umaten pa ng korte, nagparty pa, at pumunta pa dun sa opisina ng DPWH. Kaya tuloy mahigit 100 empleyado ngayon na Kuya Angel ang sinasabing mga PUI at saka PUM ngayon. Ayan. Ino-obserban sila dahil maaring nahawaan ni Attorney Pasaway. Ayon na pa sa ating bubita, Kuya Angel, happy birthday din kay Giovanni Ace Aquino. Sabi niya mula kay Kuya Papa Giller Aquino. Oy, Mr. Cesar Abaricia ng Shell, birthday mo pala, ha? Ayan, happy birthday, sir. At saka si Ma'am Cynthia Ragasa ng KBP, birthday pala ngayon. Oy, Ma'am Cynthia, happy birthday. Ma'am Cynthia, happy birthday, ha? Di ka nagpaparamdam, ha?
At si Kuyang Manny Bravo ng Kagitingan Lads at ganun din. Uy, kay Kuya Cesar Magpayo ha? Ayan. Kamag-anak yato ni Chadeli Magpayo Ayan. Kuya Cesar Magpayo ng Byron sa tailoring. Happy birthday. At belated happy birthday din kay Joy Jolinga ng Nestle Philippines. Sabi ni Bossing Jomay Paroko. At ayon na sa ating bubita Kuya Angel, abay dahil nga sa ginawa ni attorney, abay nagalit ngayon ang marami sa kanya, ha? Siyempre si Gob kasi pati misis niya Oo, nadamay. kasama dun sa eroplano Kuya Angel, ha? Dun sa Oo. private jet, ha? Oo, sabi nga ni Miss Chris Yayen, dapat pagka ganyan, isolation ka agad. Oo. Dapat itong si attorney dalhin sa RITM yan. Saan ba dapat i-quarantine itong si attorney, ha? Oo, baka mapuno na naman yung mga ospital nila doon. Layo-layo pa naman ng Negros sa Chinese General Hospital ni Dr. James D. At binabati natin si very worshipful Yusek Ariela Kayanan. Aba. At si most worshipful Juna Soan. Grandmaster, good morning. Kuyang Dado Melegrito at happy ano ba ito, ha? Pag private jet pala, Ah. 730,000 one way. Ha? May Magkano? 2 piloto, 2 magandang flight stewardess. Oh, ha? Oo, tapos kasama na din yung parking. Mm. Oo. Alam. Yan yung eroplanong pinapaupahan ni Governor Chavit. Yung Bakimanong Chavit pala yun? Hindi. Pagka yung eroplano ginagamit ni Gov Chavit, ganun daw yung rate, 730,000 one way. Ha? Ganun palang renta nun, ha? Halos halos 1,000,000? Oo. One way lang yun? Hindi, pero ilang seater ba yun? Marami yata yung ano eh. Iba yung kay, ewan ko lang kung, pero 5 lang silang pasahero eh. Oo, hindi siguro yan. Iba siguro yan, Wendell Alvarez. Kasi nakarenta na daw niyan si Wendell Alvarez eh. Ganun ba? Oo. Hindi, si Wendell, nakasakay na doon kay sa aeroplano ni Mang Chavit. Naupahan niya na daw. Yung aeroplano ni Manong Chavit, mga beauty queen lang sinasakay doon eh. Ay, good morning. Apo Mayor Luis Chavit Singson. Apo. Uy, sabi ni Chief Prosecutor Elmer Rillo ng Pasay, yun daw ganong ginawa ni Attorney Kuya Angel. Violation of Republic Act number 113332 or violation ng non-disclosure of serious medical condition. Pwede nga demanda yan. Di ba yung ang sabi ng mga sabi nga nung mga abogado doon sa kanilang lugar, yung mga members ng IBP, ha? At ayon sa ating bubita Kuyang Jojo Atienza, ayan, at good morning Ambassador Makabangkita Lakam Lanto at happy birthday din kay Kuyang Edison Chua ng Hiram Lands number 88 mula kay Kuyang Colonel Joseph Datora. At ayon na sa ating bubita Kuya Angel, dahil nga sa ginawa ni attorney, ayan, abay delikado ngayon ang misis ni Gob na kasama sa eroplano at si Judge na kasama dun sa court hearing at iba pa, ha? Abay stenographer, ayan, yung mga akusado, ayan, wala bang virtual hearing, ayan. At ayon na sa ating bubita Kuya Angel, tika muna, congratulations sa BIR Revenue District Office, RDO number 16, Cabarogi sa Quirino. Aba, matutuwa dito si Manong Cesar Dulay ng BIR, ha? Sila ang top 1 collection performer sa district for the month of September. Number 1 tax collector in Revenue District number 3, Cagayan Valley Region. Nilampasan ang collection target ng 44.46% despite of the pandemic. Congratulations sa RDO Chief Attorney Maria Isabel Utit and Assistant RDO Attorney Fidel Calvan. Awarded the top performer during the Regional Staff Conference last October 22. Abay, kahapon lang, ha? Ayan, Commissioner Cesar Dulay, nalalaing dadag ito apo, ha? Due to their strict implementation of tax mapping operations.
strict audit and investigation at, bigat ito, Oplan Kandado, ha? And run after tax evaders. Yan. Congratulations sa RDO Attorney Maria Isabel Utit at Assistant RDO Attorney Fidel Calman. At ayon sa ating bubit, Kuya Angel, dahil nga sa ginawa ni attorney, ayan, abay binabalak ngayon ng ilang mga naapektuhan na kasuhan si attorney. Nako, dapat attorney. Oo. At pakibati rin ng happy birthday ang aking dating girlfriend. Ngayon ay misis ko na. Ayan. Si Mama Carmi, ayan, Cabanela, ayan, mula kay Romel, at ganun din mula kay Julius, Ana, Sara at Cabanela family. Papa Double MP Light daw siya, ayan. At ayon na sa ating bubit, Kuya Angel, ang abogado na binabalak kasuhan ngayon dahil nga sa kanyang ginawa ay alam mo, Attorney Abet Hidalgo, ayan. Pakisabi, nanay ko, paborito si Kuya Angelo Palmones. Ayan. Si Aling Adelaida Hidalgo na kinig ngayon sa kanyang retirement house sa, nasa Pensacola, Florida, US of A. 79th birthday ngayon. Hi, Lola. Ma'am, happy birthday. Ayan, Aling Adelaida Hidalgo, good morning. Bahala na daw si Attorney Abet dito sa blowout Ayan, niya, ha? oo. At binabati ko rin yung mga kababata ko na nasa Waipahu, Hawaii. Ayan, nagkanda rin silang mag-araro ngayon. Ayan. Oy, sino manong Oscar Katubay. Ayan, sina James Safaralla. At happy birthday din kay Dr. Nelson Bautista, bayaw ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan. At ganoon din kay Dr. Siegfried Yeye Manawis mula kay Bambi Purisima at Attorney Ferdy Topacio. Oy, Attorney Ferdy Topacio, ha? Abay, kumusta yung pelikula natin, Attorney, ha? Producer ka pala ng pelikula ng Attorney Ferdy Topacio, ha? Ayan. Ano ba ang title? Ano daw sandatahang walang armas. Ayan. Ano yata? Akala mo- Alikabok sa buhangin, alikabok sa dagat. At happy birthday din kay Katleya S. Camilan ng Valenzuela City. At ayon na sa ating bubit, ang abogadong pasaway ay walang iba kundi si attorney. Ikaw talaga, attorney. Bakit ka naman ganyan? At sabi ni Colonel Rolly Onofre, ayan, huwag mong kalimutan, lakay. Birthday din ngayon ni Police Brigadier General Teodor Reuben Sindak. Aba, retired na pala siya. Ayan, happy birthday, General Sindak, sir. Kumusta ka na, ha? At papainom din na siya ng MP Double Light. At ayon na sa ating bubit, General Rudy Diaz, sabi ni General Rudy Diaz, yung dating AFP, PSG, ayan, ni Mayor Erap Estrada. Matagal na rin yung puntod na pinagawa ni Mayor Erap. Oo nga, ha? Ngayon lang inilabas ni Jinggoy. Baka pinaganda ng todo. Ayan. At ayon na sa ating bubit, lakay, pakibati naman ang aking asawa, si Willie Adalin. Nag-birthday siya ngayon. Ayan, alam kong nakikinig siya sa heaven dahil pinadalahan ko siya ng transistor radio na maliit para makinig. Ayan. Ito yung binilita natin na avid listener ng DCRH na nasa ospital. Ayan, talagang nakatutok pa rin sa DCRH, ha? At nung siya ay sinundo ni Lord, abay yung kanyang misis, si Teacher Bing Adalin, talagang isinama sa kabaong yung kanyang malit na transistor radio. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ang attorney na pasaway, ay attorney talaga, ay Mr. Elson Taiko, good morning, Kuyang Sir. Ayan. Bangon mamamayang Pilipino tayo, ha? Ito ay wala ibang kundi si attorney. Nako, nag-ready na ba ng kaso yung mga taga-IBP? May patient number na siya. Ibig sabihin, positive talaga siya, no? Oo nga, patient 191. Ba't ko binanggit, ha? Hindi mo naman binanggit pangalan. Ayun, patient number 191, ha?
dun sa kanilang probinsya. Ito ay itawag na natin sa pangalang Attorney Ricardo. At yan ang ating special na balita. Ako po si Deo Macalman. Congratulations muli sa ating winner ng Mahiwagang Tunog. 3 sila. Mayor. Dami. Kaso 4,000 lang yung paghahatian. 3 sila, di kulang 500. Abono mo 500. Reggie Roldan ng Sampaloc, Mona Dizon ng Dasmariñas City, Cavite, at Estrella Solis ng San Nicolas, Pampanga. Congratulations. Magpapasko naman, di dagdagan mo na lang. Kay Angel Palamones. Antabihan po mga bigan damdamin bayan with yours truly pa rin, Deo Macalman. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pahabol. Birthday ng taga-KBP. Sino? Herman Basbano. Oy, Mr. Herman Barbano ng Mr. Chairman. Ayan, ng Bombo Radio. Ayan, basta Bombo Radio. Ayan. Oras Mayor Roy Loyola, ganap na alas 8:06. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH, supok na sa balita.